Alam niyo po ba na ang mga pagbasa, ang bawat pagbasa, salmo at ang ebanghelyo ay may relasyon, may ugnayan? Alam niyo po yun? At yun po yung tatalakayin natin ngayon. Ano ang ugnayan ng ating binasa na Lucas 13:31 to 35 sa unang pagbasa ngayong araw na ito? Okay? Tingnan po natin. Kilala niyo po ba si St. Paul? Si Pablo na dating Saul. Meron po siyang espada. Alam niyo po kung bakit siya may espada? Siya po ay isang tagatugis ng mga Kristiyano. Hindi pa po siya Kristiyano noon. No, tugis na siya ng tugis. Hinahabol niya ang mga Kristiyano. Pinapatay niya. Pinupugutan ng ulo. No? Ayan. Pero, nagkaroon ng conversion si Saulo. No? Saan? So, nung siya po ay bumibiyahe, papuntang Damasco. Hinulog siya, nahulog siya sa kabayo. Dahil nakakita ng malakas na sinag ng araw ang kanyang kabayo at nasilaw ang kanyang kabayo. And then, bumagsak si Saulo at siya ay nabulag. Na-convert siya sa pamamagitan ng ganong pangitain, ng ganong sitwasyon sa kanyang buhay. At siya po ay napakalaki ang contribution niya sa mga pagbasa natin dahil may mga sinulat siya. Isa na po itong Roma. Yung first reading po natin ngayong araw nito ay base sa Roma, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, mga talata 31 hanggang 39. At dito po, sinasabi, bibigyan po natin ng summary na ang pag-asa at katiyakan. Pag-asa at katiyakan na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino? Wala. Sinasabi nga po dito, natiyak si Pablo. No? Na ang kanyang sinasabi ay, yung pag-asa ay tiyak na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na tayo maghirap, kahit na tayo po ay mayroong kamatayan, kahit na ano ang ating pinagdadaanan, wala pong makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Bakit kako? Dahil nung itong Roma, kung mababasa natin, Roma 8:32, sabi niya, hindi ipinagkait ng Ama, ng Diyos ang sarili niyang anak, kundi ibinigay pa nga ibinigay sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin yung kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Amen? So, ganoon tayo kamahal ng Diyos. Ganoon po tayo, ganoon katiyak si Pablo na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan. Sino po dito ang namatayan na? Taas ang kamay. Diba? Namatayan ng asawa, namatayan ng anak, namatayan ng mahal sa buhay, namatayan ng kaibigan. Diba? Kahit mamatayan, yung Diyos hindi nagbabago ng pag-ibig sa iyo. Amen? Ako namatayan ako ng asawa, namatayan ako ng anak. Pero nanatili yung pag-ibig ni Lord nararamdaman ko. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kahit na dumaan ka pa sa napakalaking kapighatian, ano ba yung kapighatian na ito? Kalungkutan.
nararamdaman natin, ano bang klaseng buhay meron ito? Puro na lang kalungkutan, puro na lang kapalpakan. Hindi pa rin po tayo nahihiwalay sa ating Panginoon. Sa mga kapangyarihan, walang makakapag-iwalay sa atin. Kahit na tayo'y magutom, wala pong makakapag-iwalay sa atin. Sino po dito nakakakain 3 beses isang araw? Amen. Sino po dito isang beses lang kumakain sa isang araw? Meron, di ba? Meron pa rin. Nagpabaya ba ang Diyos? Hindi. Yun yung maya di ba? Hindi kawangis ng Diyos yun. Pero hindi niya pinabayaan yun. Tayo pa, kawangis tayo ng Diyos. Tayo po ay isang obra maestra. No? Hinulma tayo sa pamamagitan ng alabo. Ibayin natin yung term, luwan. Ayan. Luwan. Ayan. Hinulma tayo ng Panginoon. At tayo, pagkatapos ng hulmahin, tayo po ay hilingahan. No? Saan hilingahan ng Panginoon? Sa ilong. So, ibig sabihin talagang close na close talaga yung ibig ng Diyos sa atin. Hiningahan tayo. Subukan nyo nga pong hingahan yung katabi ninyo. Kung mabuhay. No? Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Na talagang tiyak na tiyak yung pag-asa na yon na walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Anong relate niyan sa ating ebanghelyo? Ayan. Ay, wag na yan. Ayan. Okay. Ang ating Panginoong Jesus, okay lang yan. Paninindigan. Alam niyo po, yung kaninang binasa natin, kung narinig niyo, ang buod po nito ay paninindigan sa kabila ng panganib. Kaya ba natin manindigan na katulad na ginawa ng ating Panginoon? Inalay niya ang kanyang buhay para tayo'y magkaroon ng buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ayan, no? Sa kabila ng babala, no? Kay Jesus, sabi, umalis ka dito. Papapatay ka ni Herodes. Anong sabi niya? Uy, sabihin niyo. Diyan sa alamig na yan. Na, wag niya usap. Na, sabi niya, is, sumagot siya, sabihin niyo sa alamid na yun na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ako. Bukas ganon din. Sa susunod na bukas ganon din. At sa susunod na bukas ganon din. Ibig sabihin, walang makakapagpigil sa ating Panginoon para gawin ang lahat ng kanyang gagawin. Amen? At nandoon lagi yung paninindigan ng ating Panginoon sa kabila ng kamatayan. Sa kabila ng mga panganib. Diba? Hindi natin ganun katiyak yung paninindigan na kaya nating itayo para gawin natin yung mas tama. Amen? Pero ang Panginoon, kahit na mayroong banta, baliwala sa Kanya yan. Amen? Sabihin niyo sa akin, mahal ba kayo ng Panginoon? Amen. No? Mahal tayo ng Panginoon. Pumalakpakan nagsasabing mahal siya ng Diyos. Ayan. Diba? Naniniwala po ako na mahal kayo ng Panginoon. Okay? Sa Lucas 13:34, ang sabi niya, Jerusalem, Jerusalem! Nako, ito na si Jerusalem. Pinapapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw.
sa bayan ng Israel, sa kanyang panganay na bayan. Okay? Pero, itinatanggi. No? Hindi pinaniniwalaan ng mga propeta na pinadala ng Panginoon, kundi ipinapapatay pa. No? So, parang katulad daw siya ng inahin. Alam niyo po ba yung inahin? Halimbawa, yung manok. Diba? Pagka po mayroong predator, mayroong gustong umangkin o gawa ng masama ang mga sisiyo, ano pong ginagawa ng inahin? Diba? Niluluko ba niya ng kanyang pakpak? Pinoprotektahan niya dahil gano'n niya kamahal yung kanyang mga inahin. At gano'n din po ang Panginoon, kahit na itinatanggi natin minsan, kahit ayokong magsimba, pero nandyan ang Diyos, hindi ka itinatanggi. Kahit na may mamatay, no? Kahit na dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi ka iiwan ng Panginoon. Laging nandiyan yung kanyang mga pakpak upang ikaw ay protektahan. Amen? Amen po. Okay? At ganoon din mga kapatid. Diba? Sabi nga natin, nandoon lagi yung yakap ng ating Ama. Kahit na tumatalikod tayo. Kahit na namimigay po kami ng flyers para mag-imbita sa mga nagsisimba. Diba? Attend po kayo para magkaroon po tayo ng bahaginan sa salita ng Diyos. Pagsaluhan po natin yung salita ng Diyos para tayo po, tayong mga Katoliko, ay hindi po tayo maging mangmang sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kahit hindi niyo po sabihin yung mga versikulo, kapitulo na yan, basta naunawaan po natin kung ano ang naisipahayag ng ating Panginoon, tayo po ay hindi nagiging mangmang. Amen? Ayan, no? At syempre, nandiyan din yung paninindigan sa kabila ng panganib, nandiyan po yung pagpapakita ng sakripisyo at pag-ibig sa sangkatauhan. Hindi lamang po sa Jerusalem, noong pong nagkaroon ng argumento sa konseho ng mga apostol noon. Kung mababasa niyo po ang mga gawa ng apostol, nagkaroon po sila ng argumento. Kailangan ba natin na ibukas ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang pangangaral sa mga Hintil? Nagkaroon po ng argumento yan. Paano yun? Hindi naman sila mga tuli. Kasi po ang mga Hudyo, sa kanilang kaugalian kay Moses, ang mga lalaki po ay itinutuli. Circumcision po. Ibig sabihin po, sila ay susunod kay Yahweh. Ang mga ibang nasyon, mga Hintil, hindi po sila nagkakaroon yan. Kaya napag-usapan po yan dahil nagkaroon ng pangitain si Pedro na mayroon po sa ulam nandoon yung mga kambing, mayroong mga tupa, at yung pong mga kambing at tupa ay nakupo. Kaya sabi niya, ano kaya yung aking pangitain na yun? Yung pala, binubuksan po at nais ipahayag ng Panginoon ni Yahweh yung kanyang mga salita sa lahat. Kaya po, mapalad tayo'y mga Hintil, at tayo po ngayon ay nakikibahagi sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon!
handa po ba tayong magsakripisyo? Di ba? Bilang isang mga ina, nagsasakripisyo tayo para sa ating mga anak. Gayon din ang ating mga ama, nagsasakripisyo, naghahanap buhay para sa pamilya. Amen? Ang mga bata, ang mga kabataan, patuloy din na nagsasakripisyo para sila'y makapag-aral at sumunod sa mga gawaing bahay. Huwag lang pong aral, ha? Kailangan meron din natututunan sa bahay. Amen? Amen. Kaya, kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya nga kapatid. Ay, kunang, hindi umaharap. Harap sa katabi. Sabihin niya, kaya nga kapatid. Magsumikap ka. Lagyan na lang po natin ng reflection itong tanong na ito. Na? Katulad nga po ng naibahagi ko sa inyo kanina. Tayo po ay tinatanong ng Panginoon. At pwede nyo namang sagutin sa inyong mga kinauupuan. Paano ko maisasabuhay ang pag-ibig ng Diyos na hindi sumusuko tulad ng ipinakita ni Jesus sa kabila ng pagtanggi? May susuko ba? Susuka, pero hindi susuko. Alam niyo po, yan po ang mga motto ng mga manginginom. Susuka, pero hindi susuko. No, tayo po, hindi susuko. Amen? Sa anong paraan ako tinatawag na maging matatag sa mission ko? Ano ba yung mission ko? Bilang isang ina, mission ko yan. No? Bilang isang ama, mission yan. Bilang isang kabataan, mission ko yan. Pero bilang isang Kristiyano, sa anong paraan po ako tinatawag na maging matatag sa aking mission? Gaya ni Jesus sa harap ng mga hamon sa buhay. No, may mga hamon tayo sa buhay. Paano natin ito haharapin ng may katatagan? Paano ako tumutugon sa pag-ibig ng Diyos? Tinatanggap ko ba ito ng buo? O may mga bahagi pa sa buhay ko na sarado sa Kanya? Minsan po, ang mga nagiging sarado sa atin dito, huwag na tayong tumayo sa loob lang ng ating bahay. Diba? Bilang mga ina, huwag nating kalimutan na naging mga anak din po tayo. Na yung mga pinagdadaanan ng ating mga anak, ay pinagdaanan din natin noon. Bilang mga ama, di ba po, ano ba yung mga parte na sarado sa akin, sa buhay mo? Baka nakakalimutan din natin mag-open sa ating mga may bahay kung ano yung pinagdadaanan natin. At ganoon din sa ating mga kabataan. Sana huwag kayong maging close kung ano lang yung inyong pinagdadaanan sa eskwela. Ito po yung nagiging nangyayari. Nagkakaroon ng gap between parents at then dun sa mga kabataan. Makakalimutan na yung mga magulang, hindi po sila threat sa kasiyahan ng mga kabataan. Maging open din po ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Kung ano yung nararanasan nila sa eskwela, kung ano yung nararamdaman nila, may crush na ba kayo? No? May nagpapatibok na ba? May nagpapakinig na ba? I-open nyo lang po yun. At magiging open din naman ang inyong mga magulang na tanggapin. Dahil pinagdaanan din naman nila yan. Amen? Amen? Amen ba? Amen. Ayan. Ano yung ugnayan? Ito na po yung summary. No? Ugnayan ng dalawa. Yung sa Roma at saka sa Lucas. Ugnayan ni Pablo, ni Jesus. Unang topic, pag-ibig na hindi sumusuko. Sumuko ba si Lord? Hindi, di ba? Okay, si Pablo kaya ano ang sabi niya? Sa Roma, ang pag-ibig
Diyos ay hindi matitinag. Yan po yung sinabi niya. No? Ibig sabihin, hindi sumusuko, hindi matitinag yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma. At ito naman po yung sagot ni Jesus. No? Hindi tumigil sa misyon kahit may banta sa buhay. Kasi kung hindi nagpatuloy at hindi umayo ng Panginoong Yesus sa Ama, maliligtas kaya tayo. Diba? Wala. Walang kaligtasan. Baka wala pong Kristiyano. No? Okay, next. Pagharap sa pag-uusig. Noong time ng mga apostol at time ng Panginoong Yesus, ang pag-uusig po ay gabi-gabi lang. Pinapapatay po ang mga apostol, pinapapatay ang mga followers ni Jesus, pinagpaplanuhang patayin ang Panginoong Yesus. Si Pablo sa kanyang mga sulat. Alam niyo po, nung time na yan, si Pablo po ay nakakulong. Kahit na nakakulong siya, gumagawa siya ng sulat. Sulat ni Pablo para sa mga Korinto, sa mga Kolosas, sa mga Pilipians. Ano ba Tagalog ng Pilipians? Pilipos. Diba? Sa mga Korinto, Kolosas, Galacia, no? Gumagawa siya, hindi niya alintana yung pag-uusig na mangyayari sa kanya. Basta hindi siya titigil ng kasusulat, pagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng tao. No? And then ang Panginoong Yesus, kahit usigin siya, hindi rin siya titigil sa kanyang misyon. No? And then last, pag-asa sa gitna ng pagtanggi. Kahit may tumatanggi, laging mayroong pag-asa. Si Pablo sabi niya sa Roma, sinabi niya, kahit may kapighatian, kasi nakakulong ka, kasi bang masaya nang nakakulong? Diba? Kahit nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kahit namamatay siya, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig kay Kristo. Amen? Amen? Amen. At ang Panginoon, kahit tinanggihan si Jesus, patuloy ang kanyang pag-ibig. Hanggang ngayon, kahit hindi natin kasama physically ang Panginoong Jesus, pero ang kanyang presensya at ang kanyang banal na spirito ay ating kasama. Amen?